Matapos maantala ang diskusyon sa DPWH budget, ay natapos na ang deliberasyon ng Bicameral Conference Committee sa 6.793 trillion pesos na panukalang budget para sa 2026. Ayon sa DPWH, pagkakasyahin na lang nila ang inilaan sa kanilang mahigit 500 bilyong pisong pondo. Nakatutok si Bea Pinlac. Pasado 2:00 ng madaling araw kanina, natapos na ng Bicameral Conference Committee ang diskusyon sa 2026 National Budget. Ang kabuuang halaga na nasa General Appropriations Bill, 6.793 trillion pesos. Sa halagang ito, nasa 529.59 billion pesos ang pondo ng Department of Public Works and Highways na mainit pinagdebatehan sa BICAM. Umabot pa sa deadlock nang umapela ang DPWH na ibalik ang 45 billion pesos na tinapyas ng Senado batay sa isinumite ng kagawaran na halaga ng construction materials. Matapos makapagsumite ang DPWH ng mas tumpak na halaga, may ibinalik na pondo pero hindi ang buong halaga. Indeed, malaki ang dapat tapyasin. At nung kinumpute nila, sinama na rin yung hauling, ibig sabihin yung tracking, logistics ng materyales na kasama dapat sa costing. Ayun, lumalabas hindi 45 kung hindi 20.7 ang overprice. Sa halagang ito, 16.52 billion pesos ang inilipat sa PhilHealth. Ang national government ay hindi ho nagre-remit ho ng tama sa PhilHealth. Dapat po ang remittance ng PhilHealth for 2026 is 69 million pesos, 69.7 billion pesos. Ang na-remit lang ho o i-remit o ibibigay lang ho natin through the GAA is 53.2 billion pesos. May 16.5 billion pesos na kulang. Yung natipid ho nating 20.7 billion, 16.5 billion ilalagay po sa PhilHealth. Natitira naman po na 4.2 billion dahil po maraming mga lugar ang nasalanta, marami ho tayong mga lugar na tinamaan po ng bagyo or earthquake, ilalagay naman po yung 4.2 additional sa NDREAM Fund. Ang sabi ni DPWH Secretary Vince Dizon noon, magkukulang ang pondo para sa halos 10,000 proyekto kung hindi maibabalik ang buong 45 billion pesos sa kanilang budget. Pero ngayon, sabi niya, pagkakasyahin na lang nila ang pondo. Okay lang yon. Kasi naniniwala ako, naniniwala ang Pangulo, at naniniwala din ang Kongreso na ang importante sa budget ay malinis siya at ma-implement siya ng tama. We will make do with what the Senate and the House has approved. Gagawin natin yan. Gagamitin natin ng tama ang budget na ipinagkaloob sa atin ng ating Kongreso. Nakapasa rin sa BICAM ang mas pinalaking budget ng kontrobersyal na AIX o ang Assistance to Individuals in Crisis Situation na nasa ilalim ng DSWD. May 63.9 billion pesos budget ito. Tinaasan ng 32 billion pesos para di na raw kumuha sa unprogrammed budget tulad ng mga nakaraang taon. Isasama na rin kasi sa AIX ang mga beneficiaries ng AKAP o ayuda para sa kapos ang kita program na tatanggalin na at hindi na popondohan. Kontrobersyal ang AIX dahil may mga nagsasabing naghihikayat ito ng patronage politics dahil inaakala ng mga beneficiaries na utang na loob ito sa mga politikong kasama sa pamimigay ng pondo. Kaya pangako ng Kamara at Senado na gagawin itong permanente parang 4-piece at lalagyan ng panuntunan para hindi magamit sa politika at maayos ang pamamahagi. Kahit sa MAIFIP o Medical Assistance for Indigent and Financially Incapacitated Persons, aalisin na ang paggamit ng guarantee letter mula sa mga politiko para maka-avail sa programa. Ang Department of Agriculture binigyan ng budget na nasa 185.75 billion pesos. Noong una, kinwestiyon ni Senator Ping Lacson ang listahan ng farm-to-market roads na kulang daw sa detalye tulad ng coordinates at plano. Babantayan daw ng Senado ang implementasyon nito at gagawa ng periodic inspection.
Target daw na maratify ang BICAM report sa December 29. Sa December 29 din inaasahang maitatransmit ito sa Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Bea Pinlac, nakatutok 24 oras.